Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. 3 laugh emoji. Tumatawa siya tapos sabi niya, hindi si Madriaga ang binisita ni VP Sara. Nilinaw ni Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya na si dating Representative Arnie Tevez ang binisita ni Vice President Sara Duterte sa BGMP sa Camp Bagong Diwa noong Oktubre at hindi ang sinasabing bagman na si Ramil Madriaga. Matatandaan ang sinabi ng abogado ni Madriaga na si Attorney Ramon Palad na 2 beses umano bumisita ang BC sa pasilidad. Ito, pilit na ikinakabit itong si Ramil Madriaga kay BP Sara at yun na nga, bumisita daw si BP Sara kay Ramil Madriaga para daw warningan o parang tinakot na huwag siyang magsalita. At salamat dito kay Secretary Junvic Rimulya, nagsalita siya pabor kay BP Sara. Sana tumahimik na ang mga unipink kakamping dyan na palaging sinisira ang ating BP Sara na may ugnayan kay Ramil Madriaga. Nung una nga, unang pahayag ng abogado ni Ramil Madriaga, nagbisita si BP Sara sa BGMP kasamang kanyang staff dahil sa isang outreach program ng Office of the Vice President. Kinausap nila ang mga nakakulong doon para makuha yung detalye ng kanilang mga pamilya, lalo na mga anak ng mga napreso, kasi gustong tulungan ng Office of the Vice President na makapag-aral ang mga anak ng napreso. So, pahayag ng abogado ni Madriaga na si Madriaga hindi humarap kay BP Sara dahil kinabahan daw o natakot. O, ayun, ligtas ang ating BP. Mismo ang abogado ang nagpatuto na hindi si Madriaga ang kinausap ni BP, kundi lahat ng pineriso na interesado sa programa, scholarship program. So ito ngayon, 2 beses bumisita si BP Sara. Ibang bisita siguro ito, kinakabit kay Ramil Madriaga. So, salamat na lang at nilinaw ni Secretary Junvic na si ex-representative Arnie Tevez ang binisita, hindi si Madriaga. Ano ngayon? So, ako, personal akong magpasalamat kay Secretary Junvic sa paglilinaw ng ganito para once and for all malinawan ang issue. Kasi nga, marami akong nababasang post na binabati ko si BP, yung pagbisita niya sa BGMP. Ngayon, klaro na. So kung anong dahilan, bakit niya binisita si ex-Congressman Tevez, yan ang hindi pa natin alam. Basta, baka mamaya, programa na naman ito ng Office of the Vice President. So, binasa ko ang mga comments, bakit nagbago daw ang mga script? Bakit biglang nilinaw ni Junvic Rimulya? Basa ko sa mga Wincy Ompad. First time nagsalita ng totoo si Junvic. Tapos change script kasi di maplastar ang istorya. Aguilar Amancio, na bago ang script, may episode insertion siguro. Mahmoud Siddiq, mali-mali ang ginawang script. Hindi tugma, ulitin nyo, habaan nyo ng konti.
Engineer Ray Cibulino, ang aga naman bumawi. Bakit ang agang bumawi? Ito may nabasa akong post tungkol sa posibilidad pagtakbo ni Secretary Junbic sa 2028. Sabi niya, it's a possibility. I am open to it. But no final decision has been made. Kaya lang open daw siya. So medyo mas klaro na ngayon na may plano. May plano si Junbic Rimulya na tatakbo sa 2028. Kasi alangan naman na nakaupo kang presidente, wala ka man lang pambato. Papayag ba ang Marcos camp na ang kandidato nila si Hontiveros? Imposible yun. At all cost, mag-raise up sila ng kandidato na pwede na lang ilaban kay BP Sara. So ito ngayon, magiging exciting labanan ito kasi the more na kakandidato sa pagka-presidente, mas malaki ang panalo ni BP Sara. Ginawa yan ng isang survey group. Kalimutan ko na anong survey group. Pulse Asia ata ito. Kung one-on-one na labanan sa presidency, may mas malaking tsansang manalo yung kalaban ni BP Sara. Kailan kung more than 2 candidates, mas malaki ang tsansa ni BP Sara na manalo. Kaya ito, kakamping, nandyan na si Hontiveros or Bam Aquino or si Madam Leni. Nandyan na si Junbic. Baka sa tingin ko, baka kakandidato rin si Rafi Tulfo plus si BP Sara. Madagdagan pa ng ano. So, wala na ito. Namumuro na. Namumuro na ang ating BP Sara. Konting tiis na lang, mga ka-DDS. Babalik ang isang Duterte sa Malacanang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So, maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So, muna si ate ang among katagaan og yero. So, muna ang balay ni ate. Iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. Sa gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kay ang kahimtang nila ate Kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gud kay silang ate sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan man ka gyero makaatop na ka unsay mong masulti. Salamat sa diatag ngayon. Nakatop na yun. Ikaw sa Ginoo sa. So na kay anak te. Na. Pila ka buki mong anak te? So so pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te? Na. So pila ka buki mong anak? Apa. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? So si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho basta dili sila ka-afford sa yero. So luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila. So mo nilang kahimtang So makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga
natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.